26, 2026 at 6:36 na ng umaga at huling araw na bago magtapos ang work week, mga kasangbay. Ang bilis ng ano natin. That's Mga panahon natin. Handa na ba kayong tapusin ang linggo with our informative and meaningful activities? Tara na at samahan niyo kami dahil mas masaya ang umaga dito sa Good Morning, Kuya! In this modern world, mga kasambahay, madali na lang talaga sumabay sa technological advances, no? Gaya na lang ng artificial intelligence o AI. Pero ang problema, madalas itong naaabuso o hindi nagagamit ng wasto. Kaya mamaya, isa sa ating mga special guests ang mag-guide sa atin para sa proper and responsible ways ng paggamit ng AI. And speaking of technology, usong-uso rin ang video at mobile games ngayon, lalo na sa mga kabataan. Pero tulad ng mga kinakain natin, dapat ang lahat ng ito ay balanse at regulated, na madalas ay mas mainam na hindi na laruin pa dahil matindi rin ang epekto sa mga kabataan. Abangan nyo mamaya kung ano nga ba ang warning signs na meron ng gaming addiction ang isang bata at kung paano ito i-handle ng maayos ng mga magulang o guardian sa ating usapang pangkalusugan. Why, magandang pag-usapan yan para ma-remind din yung mga parents, di ba, sa mga tama nilang gawin para sa kanilang mga anak. Pero as young adults, may tanong ako sa inyo, pero as young adults ba, meron ba kayong isang bagay na mas lalo nyo siyang na-appreciate ngayon na medyo tumatanda na kayo? Yung parang dating pang meron kayo, pero mas na-appreciate nyo na siya ngayon? Ang hirap. Good question. Sino ba? Sino mo naman? Siguro faith, yung faith ko. Kasi bata pa lang meron, na ako nun kumbaga, nai-instill na yun sa akin nung parents ko. Siguro, kung wala yun, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Mas na-appreciate ko siya ngayong matanda kasi nung bata ako, parang hindi ko pa siya ganun masyadong totally naiintindihan. O bakit kailangan ganito? Bakit kailangan ganyan? Pero nung tumatanda ako, shocks, nung humaharap na ako sa hamon ng buhay, wow! Akala mo talaga. Pero nung nasa ganun na akong stage, doon ko na mas na-appreciate yung faith na meron ako. At mas lumaki siya, di ba? Ako naman yung na-appreciate ko yung values and habits na tinuturo sa akin ng mga parents ko na nadala ko hanggang ngayon. Kasi dati before, parang, kailangan mo mag-toothbrush bago matulog. Parang, bakit pala mag-toothbrush? Inaantok na ako, pagod na ako. Pero habang tumatanda ka, yung mga simpleng ganong habits, magbe-benefit ka pala pagtanda mo. Tsaka yung mga values as a person na in-instill sa akin ng mga parents ko na ngayon na-appreciate ko na, na mapakinabangan mo yung mga tinuturo sa'yo ng mga parents mo nung bata ka na before na parang di mo naintindihan. Ngayon, mas na-appreciate mo na yung mga benefits. So, yeah. Ako naman, tulog. Tulog. Kasi nung bata ka, di ba, di mo siya ma-appreciate. Gusto mo lang maglaro ka, tapos pinapatulog ka, ayaw mo matulog kasi gusto mo lang maglaro. Pero ngayon, na-realize mo na, ay, dapat pala natulog lang ako na natulog ng bata ako. Diba? So, ayun. Kung bata kayo, matulog kayo. Kasi paglaki nyo, di na kayo makakatulog. Wala na kayong choice. Joshua, Ako yung- huwag pagkain, parang awa mo na. Hindi, ako yung oras. Kasi dati nung bata ka, marami kang oras sa lahat ng bagay. Di ba parang mayroong ganung formula? Na pag bata ka, marami kang oras and energy pero wala kang pera, di ba? Pero ngayon, pagka nagtatrabaho ka na, mababa na yung oras mo, medyo baba din yung energy, pero meron ka namang panggastos. Pero na-appreciate ko naman siya ngayon. Kasi di ba, isang bagay na mas na-appreciate mo habang tumatanda. Dati marami akong oras, pero ngayon kahit konti, na-appreciate ko dahil nga, mas less nga siya. Kaya mas na-appreciate ko yung oras na nagagamit ko ngayon. Ang galing. O kaya yung same question sa mga kasangbahay natin. Kayo naman, mga kasangbahay, ano ang isang bagay na mas na-appreciate mo habang tumatanda? I-comment nyo lang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right! Sa mga kasambahay natin, bago tayo dumako sa ilang ating advisories for today, paalala lang po na walang operation ang MCGI Clinic sa Marikina City ngayong araw. Kung meron po kayong urgent medical concerns, pwede po kayong tumawag sa MCGI Digital Clinic Hotline sa mga numerong 0915-189-7007 or 0918-438-8988 or 0943-411-8001. Balik po ang normal operation ng MCGI Clinic.
sa Marikina City sa July 3. Araw pa rin po yan ng Biyernes. Kaya sa mga kasambahay pa natin nangangailangan ng libreng medical consultation yung ating pong online digital clinics, pwede po kayong tumawag dyan. Yan. And this time, punta naman tayo sa ating mga good news ngayong umaga. Magandang balita para sa mga may planong bumiyahe sa United Arab Emirates o UAE. Alam niyo ba mga kasambahay na ang mga Pilipinong may hawak na Philippine passport at may valid visa, residence permit o green card mula sa United States, mga bansang kabilang sa European Union, Australia, Japan, Singapore, Republic of Korea, Canada o New Zealand ay maaari nang mag-avail ng visa on arrival sa UAE? Kung hanggang 14 days ang inyong pagstay, pwede kayong makakuha ng visa on arrival sa halagang 100 United Arab Emirates dirhams. Kung gusto naman ninyong mag-extend ng karagdagang 14 days, pwede rin itong gawin na may additional payment na 250 UAE dirhams. Samantala, para sa mga planong magstay ng hanggang 60 days, may available din pong visa sa halagang 250 UAE dirhams. Pero wala na itong option para sa extension. Kaya kung may travel plans kayo papuntang UAE, siguraduhin updated at valid ang inyong mga travel documents para mas maging maayos at hassle-free ang inyong biyahe. Naku, mas marami nang magta-travel ngayon na. Sana marami lang kayong pamasahe. Para Mag-uuwi makatravel ng chocolate dito sa Pilipinas. Salubong. Eto, dahil ang June ay Scoliosis Awareness Month, may magandang balita para sa qualified members ng PhilHealth. Alam niyo ba na may benefit package para sa mga pasyenteng may congenital scoliosis due to congenital bony malformation? Yan ay ang Z-Morph Benefit Package. Sa ilalim ng package na ito, pwedeng maka-avail ng services na may kaugnayan sa ganitong kondisyon sa mga Level 1, Level 2 at Level 3 PhilHealth Accredited Health Facilities. Alinsunod sa umiiral na guidelines ng ahensya. Maliban dito, may mga benefits rin sa ilalim ng Expanded Z Benefits for Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis, Help o Expanded Z-Morph para sa ilang uri ng spinal orthosis tulad ng lumbosacral orthosis, thoracolumboSacral orthosis, at cervicothoracic orthosis. Kung may miyembro ng inyong pamilya na nangangailangan ng consultation o treatment para sa ganitong kondisyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o sa inyong napiling PhilHealth Accredited Health Facility para malaman ang requirements at proseso ng pag-avail ng benepisyo. Paalala lang na ang coverage at mga patakaran sa pag-avail ng benefits ay nakabatay sa kasalukuyang PhilHealth guidelines at accreditation ng health facility. Para sa kompletong detalye tungkol dito, bisitahin ang accounts ng PhilHealth o iscan nyo lang ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Iyon. At para naman sa mga gustong mag-upgrade ng kanilang Pag-ibig monthly savings, pwede na yan gawin online. Narito po ang ilang steps. Una, pumunta lang sa virtual Pag-ibig. Click Pay Online at Regular Savings. Ilagay ang inyong details, i-enter kung magkano ang gusto nyong i-save at pumili ng payment method. Makaka-receive kayo ng confirmation via SMS as proof of your payment. At pwede rin itong gawin via the GCash and Maya app, pero may transaction fee na 5 pesos. Para naman sa step-by-step process nito, puntahan lang ang kanilang Facebook page na @Pag-ibig Fund official page. Ganda yan, no? Sa mga nagbibigay dyan sa Pag-ibig ng regular savings. Pwede na online kasi nakikita ko sa mga Pag-ibig branch, ang haba lagi ng pila. 'Di ba? Dito nga lang sa tabi natin, lagi ang haba ng pila. So yung mga ganitong kind ng mga transaction, pwede nang gawin online. And it's a good news, 'di ba? At yan ang ilan sa ating important advisories for today. Lipat naman tayo sa ating weather outlook. Dito sa atin sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang temperatura at 90% chance ang ulan. Kaya kung wala namang importanteng lakad, mas mabuti pang magstay at home na lang. Mainam din na i-double check ang bawat lugar sa inyong bahay para maagapan kung prone sa baha ang inyong area.
O, sa Metro Cebu naman tayo, 27 to 32 degrees Celsius ang temperature at may 60% na tsansang umulan. Kaya don't forget mga kasambahay to check kung kumpleto yung mga dala nyo. Gaya na lang ng payong para hindi kayo maarawan o kaya maulanan. Mahirap magkasakit ngayon. Ito naman sa bandang Davao naman tayo, 40% rin ang chance ang umulan at nasa 25 to 32 degrees ang temperature. Check regularly ang inyong water supply kung ito ba ay malinis dahil malaki po ang risk ng contamination kapag madalas ang pag-ulan at pabago-bago ang panahon. Nasa 18 to 22 degrees Celsius naman ang temperatura sa Baguio City, habang nasa 80% chance naman ang chance of rain. Kaya doble ingat po kayo sa paglalakad at pagmamaneho, lalo na sa mga matatarik na daan. Kung may nakita naman kayong nangangailangan ng tulong, tumawag agad sa 911. Stay safe and alert mga kasambahay. Eto naman, bukod dyan, alamin naman natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of June 25, 2026, sa bigas po natin, available ang Kadiwa Rice for All sa halagang 20 pesos kada kilo. Make sure lang po na i-check nyo kung saan-saan po merong Kadiwa stores, branches, para makabili po at maka-avail ng 20 pesos na bigas. Sa imported rice naman po is 45 to 70 pesos per kilo at sa local rice ay 42 to 62 pesos kada kilo. Sa meat naman po, sa pork ay 250 pesos to 440 pesos kada kilo. Sa galunggong na local, 140 to 300 pesos kada kilo. Sa gulay naman natin, ang palaya ay 60 to 180 pesos per kilo. Ang kalabasa ay 40 to 90 pesos per kilo. Ang sitaw ay 90 to 180 pesos kada kilo. Ang talong ay 70 to 160 pesos kada kilo at ang kamatis ay 40 pesos to 100 pesos kada kilo. Sa bawang naman, 350 to 450 pesos ang kilo. Ang pulang sibuyas ay 70 to 160 pesos kada kilo. At ang puting sibuyas ay 70 to 150 pesos kada kilo. Ang sili ay 120 to 300 pesos kada kilo at ang luya ay 130 to 250 pesos kada kilo. Sa ibang commodities natin tulad ng puting asukal ay 70 to 95 pesos ang kilo. Ang itlog naman ay 5 pesos to 13 pesos kada piraso. At ang cooking oil ay 80 to 190 pesos kada litro. Yun, at yan po ang ilan sa ating advisories. Tutok lang dahil mamaya ay marami pa tayong important announcements. Para naman sa mga humabol sa ating live stream, may question kasi kami para sa inyo kanina, no? Ano ang isang bagay na mas na-appreciate mo habang tumatanda? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right! Stay tuned lang mga kasambahay dahil marami pa tayo informative discussions mamaya para sa inyo. Tayong pagbabalik. Alam niyo mga kasambahay, sa dami ng artificial intelligence o AI tools ngayon na libre at accessible, marami pa rin concerns ang karamihan sa posibleng risks and negative effects ng paggamit nito. Kaya para ma-guide tayo sa tamang paraan ng paggamit ng AI, tawagin natin ng AI Engineer Master Trainer ng Ready ASEAN na si Aryan Dave Checa. Good morning, Aryan. Kumusta? Welcome back. Welcome back to Good Morning Kuya. Morning. Salamat sa Diyos. Good morning sa inyo, siyempre. Good morning Kuya. Sa Diyos. Kasambahin natin. Ayun, nandito ka na naman, Aryan. May Oo mga nga. question kami sa'yo kasi syempre, laganap na yung AI sa atin. Bilang isang AI engineer at master trainer, ano ba yung una mong tinitignan bago gumamit ng isang AI app o kaya website? So, yun nga, sa paggamit ng AI, dapat iisipin mo muna, ako personally, bago ko gamitin yung isang software o isang artificial intelligence provider, halimbawa si Gemini, ganyan. Tinitignan ko muna, yung data ko ba bilang isang tao is paano nila gagamitin yung data ko na yon? Saan nila pwedeng gamitin yung data ko? Halimbawa, nagtanong ako sa kanya ng isang personal na bagay, ganon. O di kaya isang professional na question. Saan nila gagamitin yung data na yon?
So although hindi naman sure kasi sa ngayon yung mga kinahahantungan ng mga data na binibigay natin sa kanila. Pero isa yon sa point na inaalam ko bago ko gamitin yung isang AI. Pangalawa, sino ba yung nag-develop nun? Kilalang entity ba yung nag-develop nun? Baka yun ay dinevelop ng isang malicious na organization o ano ba. Yun. So, yung dalawa na yun, isa sa pinaka-importanting gawin bago gumamit ng isang artificial intelligence na produkto o no. Bawa yung mga chatbots, gano'n. Oh, pero Aryan, ano yung pinakamalaking akala naman ng marami tungkol naman sa AI? Kasi yung meron, siguro yung mga matatanda, huwag kayong gumamit niyan, ganito, ganyan. Tapos yung bago naman, mayroon din silang sarili nilang perspective sa paggamit ng AI. So, ano ba talaga? So, yun nga. Isa sa pinakamalaking misconception o maling akala pagdating sa AI is if tanungin mo siya ng kahit na ano, magically mag-a-appear yung isang sagot kahit na hindi talaga naman siya nag-exist. So, halimbawa, tatanungin mo siya, paano ba gumawa ng gamot para sa cancer? Ganon. Kumbaga, obscure yung question, kumbaga hindi siya talaga nag-exist. Iniisip ng karamihan na walang gaanong idea pagdating sa AI na basta itanong mo lang sa kanya, i-feed mo lang sa kanya, magically magkakaroon ng sagot. So yun, isa yun sa nagiging misconception. Pangalawa is yung merong emotions yung AI. Kumbaga, kinakausap siya kasi ng iba. Meron kasi yung isang typical form ng AI, yung chatbots. Kinakausap siya ng mga normal na user. Nakakala nila na merong feeling yung AI. Kumbaga yan, isa sa common misconception kasi yun ng mga normal user. Tapos, kahit sila mismo, nakikipag-away sa AI. Kasi yun, isa nga sa misconception yun. So yun, yung ilan lang naman sa mga common misconceptions pagdating naman sa artificial intelligence. Paano naman magagamit yung artificial intelligence o AI bilang learning tool? Hindi para maging maging shortcut lang. Napapadali niya yung buhay ng mga estudyante kasi. Nung nakaraan, naging parang hot topic siya. Kumbaga pagdating sa education sector, alam ni Ate Celine na ano bang dapat gawin ng mga teacher? Dapat ba nilang i-adapt yung AI technology pagdating sa education? Isa sa nagiging parang debate dyan, tulad nung dati, nung bagong invento lang din yung calculator, syempre, pinagbawal ng mga mathematician, ng mga mathematics teacher na, kayong gagamit ng calculator kasi hindi na kayo makakapag-compute ng ng mathematics ng manually. So, tulad ngayon, yung AI, pwede na rin kasi siyang magamit para matulungan tayo na mag-isip. So, meron kasing isa sa concept ng pagtulong sa atin ng AI, yung LE5 yung term niya. So, explain like I'm 5, kumbaga. Merong isang concept na hindi mo maintindihan. Halimbawa, yung AI in general, pwede mo tanungin mismo yung AI na explain like I'm 5, ganun. Anong ibig sabihin ng AI? So, mabibigyan kanya ng isang vague na concept, mabibigyan kanya ng isang paliwanag na masusundan mo. Kasi nga, pina-explain mo sa kanya na in simple terms, kumbaga. Pag hindi lang sobrang magiging dependent sa AI. Pero sa anong task sa tingin mo pinaka-useful gamitin ng AI? Sa lahat ba applicable ang AI? Kagaya nung napag-aralan natin nung nakaraan, dahil nga pwede natin magamit siya sa iba't ibang mga tasks sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano nga ulit yung Saan pinaka useful useful gamitin? gamitin? Kasi sa ngayon, isa sa pinaka-prominent na gamit ng AI is for research. So, isa sa, kumbaga, produkto ng AI yung Notebook LM na yung sinare ko nung nakaraan. Kasi pwede mo siyang bigyan ng mga context na ikaw mismo yung nag-research, ikaw mismo yung nag-provide. Halimbawa, meron kang list ng mga research paper na binasa mo talaga. So, meron ding mga list ng mga PDF na pre-provide naman ng professor mo. So, pwede mong i-feed yun doon sa Notebook LM, which is isang product nga ng AI.
pwede mo na siyang tanungin. Tapos yung sagot niya magiging base doon sa Nilagay. source na binigay mo. So yun isa sa pwedeng pinaka-effective na paggamitan ng AI sa ngayon. Saka, useful din talaga siya kasi sa akin pag nag-research ako. Dati kasi, para maintindihan mo yung isang article, kailangan basahin mo talaga siya lahat. Pero ngayon, pa-summarize mo na lang, ano ba yung laman nito? So, pag hindi mo siya kailangan, text ka na, diba? Time saver siya. Gamit na gamit ko sa law school yung notebook LM, lalo na sa mga sobrang habang kaso. Pero hindi advisable yon. Basahin niyo yung kaso niyo kung mga law students. Kaya ano naman yung mistakes naman sa paggamit ng AI? O ano yung mga practices na hindi naman natin na ma-maximize yung capabilities ng AI? Ano yung mga ways para, kumbaga, magamit natin ng maganda yung AI? So, yung AI, tulad nga nung kaninang nasagot natin pagdating sa misconception, hindi siya magically nagkakaroon ng sagot. So, logically thinking, mag-iisip tayo kung paano natin siya ma-maximize is iisipin natin siyang parang isang tool, kumbaga, na makakatulong sa atin sa pag-iisip natin, ma-enhance yung pag-iisip natin. Yun, isa sa misconception yun na hindi mo na kailangan ng konteksto para magkaroon ng magandang sagot. Halimbawa, napaka-vague nung tanong mo, hindi ka nagbibigay ng konteksto sa AI kung ano yung kung anong topic yung pinag-uusapan ninyo. Kumbaga, depende sa AI kung ano yung magiging response niya, kung ano lang din yung binigay mo sa kanya. Kung ano yung ipinasok mo through dun sa prompt niya, yun din yung ilalabas niyang response. Although, capable din kasi si AI na mag-hallucinate. Kumbaga, gumawa siya ng sagot na hindi naman totoo. So, yun, isa sa iingatan natin kasi pwede siyang gumawa ng response na hindi totoo para lang masatisfy yung vague na tanong na ginawa natin. People pleaser pala to. Actually, yes. That nagdo-double check din, no, sa mga binibigay na sagot. Pero ano yung mga bagay naman na hindi dapat basta iasa sa AI? So yun, no. Yung mga bagay na hindi dapat iasa sa AI, ang sinosolve kasi ng mga scientists na gumawa ng artificial intelligence ng algorithm is yung pag-iisip. Sinosolve niya yung tedious task ng pag-iisip, pagbabasa ng mahaba, paggawa ng mga topic, paggawa ng mga essay. Pero in the end, hindi naman talaga problema yung pag-iisip. So, ano yung pwede natin gawin? Hindi natin pwedeng iasa sa AI yung mga bagay na dapat merong human in the loop. Dapat yung pag-iisip, may enhance natin sa paggamit ng AI. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa kanya. Yung mga importanteng mga desisyon, lalo sa mga executive na posisyon ng mga tao, dapat hindi mo inaasa yun sa AI, yung pagdedesisyon, yung decision making. Tapos, ang isa pang hindi mo pwede ding iasa, yung mga bagay na kapag, bababa din sa desisyon. Pag dinesisyonan mo siya, magkapagbabago ng pamumuhay mo. Kumbaga, isang desisyon. Halimbawa, nung nakaraan, meron kasing mga bagong AI na lumalabas sa mga model na pwede na siyang mag-trade ng assets, mga crypto, mag-trade ng mga stocks para sa iyo. So, isang desisyon lang ang ginawa ng isang trader na, sige, hayaan ko na yung AI na mag-trade para sa akin. Decision niya yon. Ngayon, nag-decision yung AI na mag-go against sa market, naubos lahat ng savings niya. So, Isa isa sa yun sa mga mga life-changing naisip ko na common din yung mga nag-check for medical, parang nagpapacheck up, di ba, sa AI. Yun din. O nagpapadiagnose sa AI. Pero yung ibang mga chatbots nga, may disclaimer sa dulo na, I am not a doctor, you should seek help pa rin sa professional. Lahat ba ng mga AI software may ganong disclaimers? Oo, dapat kasi, although, tulad nga na nabanggit nung Pangulo natin, nung mga nakaraan kasi may nag-interview sa kanya, legislation is always behind dun sa mga bagong technology. So, although may mga policy na nilalabas na dapat sundin to ng mga company, magkaroon sila ng disclaimer, dapat sabihin nila, magbigay sila ng awareness sa mga tao na hindi super accurate yung pinaproduce nilang result. Pero hindi pa rin talaga mawawala na may mga tao na
binabaliwala yung ganong disclaimer. Tapos, kung ano yung gusto nilang paniwalaan, ano yung una nilang nakita, which is hindi dapat natin ginagawa. Pero ngayon kasi mas exposed talaga yung mga kabataan no, sa paggamit ng AI. So paano naman natin matutulungan yung mga bata na gamitin yung AI ng tama? So mula sa paggamit ng social media, no, napapanahong usapin, mula sa paggamit ng social media hanggang sa paggamit ng AI, ng mga bagong technology, tayo bilang mga nakatatanda, bilang mga magulang, bilang mga educators, no, pwede tayong gumawa ng mga batas mula sa legislation, sa mga batas, o di kaya kahit sa mga batas lang na pinapatupad natin sa mga tahanan natin. Pwede tayong maglagay ng mga guide doon sa mga bata na nasasakupan natin, sa mga anak natin, sa mga estudyante natin. Pwede tayong mag-act as guide sa kanila kung paano nila gagamitin yung technology na nasa harap nila. Kasi kahit tayo naman noon, hindi naman kasi tayo natuto gumamit ng mga, halimbawa, ng mga technology na meron ngayon na walang nag-guide sa atin. Possible na walang mag-guide sa atin, pero isa sa pinakamalaking factor talaga is mabigyan natin sila ng tamang way kung paano nila gagamitin. So, imbis na i-deflect natin yung technology, nandiyan dyan na yung technology, isa naman sa purpose niyan is ma-enhance yung pamumuhay natin, i-embrace natin yung change, yung maibibigay na benefit ng AI, turuan natin yung mga kabataan natin kung paano siya gagamitin ng tama sa mga bagay na makakagawa ng mabuti. Meron namang mga AI nagagamit sa medical, meron namang AI nagagamit naman sa mabuti paggawa ng mga software na nakababago ng pamumuhay ng nakararami. Tsaka importante pa rin talaga rin yung supervision, no, ng mga parents, ng mga guardians natin para sa mga kabataan. Pero may mga tips ka ba, Arian, para mas maging accurate yung mga binibigay na info ng AI? So yun nga kanina, no, isa sa way para magkaroon ng accurate na information na binibigay yung AI is magbibigay tayo ng mas maayos na context. Meron kasi diyang tinatawag na prompt engineering. So sa linya ng mga bagong engineering ngayon, yun isa yun sa mga bagong skill na pwede mo matutunan, yung prompt engineering. Kumbaga, aaralin mo kung paano ka makipag-usap doon sa computer. Kasi hindi naman siya natural language na maintindihan niya agad yung sinasabi mo. Although may mga model na ngayon na binabayaran, yung mga matataas na model ni Google, ni ChatGPT, na kahit sobrang vague ng pagkakasabi mo, masasagot niya. Pero yun nga, isa sa mataas na risk, mag-hallucinate, gumawa siya ng sarili niyang sagot na taliwas dun sa gusto mong makuhang sagot. So, magpapaikot-ikot kayo. So, imbes na mangyari yun, umpisa pa lang, tanong mo na sa kanya ng nasa maayos na outline. Kumbaga, magkakaroon ka ng engineered na prompt. So, yun yung pinaka-purpose ng Yun, ang dami naming nalaman kaagad, no? Para gamitin yung AI ng tama from Arian. Ayun, Arian, baka may gusto kang i-promote or batiin. Sige, go ahead. So, same na nakaraan, kung gusto po ninyong matutuhan ng mas in-depth pa at magkaroon din kayo ng Google verifiable na certificate. Galing po yung certificate kasi sa Google dahil sponsored nila yung program until October. So yun yung sa AI class, ASEAN.org. Yan, makita po ninyo sa screen. Or i-check nyo po yung partner, local implementing partner po ng ASEAN at Google sa Facebook Smart City or yung akin pong Facebook. So, pag natapos nyo po yung short course po dyan, meron po yung makuha ang certificate na pwede po ninyo magamit sa inyong mga professional na pamumuhay o di kaya sa increase dagdag credentials na lang din. Alright, thank you so much sa pagbabahagi sa amin ng insights tungkol dito sa tamang paggamit ng AI, Arian. Maraming salamat. Yes. Tandaan natin ha, yung tips na napakinggan natin and always be responsible and mindful mga kasambahay kapag gumagamit ng AI technology. That's right! Yun, as an AI engineer at master trainer, ano naman yung mga bagay na mas na-appreciate mo ngayon habang tumatanda ka? Tumatanda. No.
Tulog. Tulog din. Tama, tulog Tulog pala. din. Oo, kasi nung bata tayo, mas Dapat- marami tayong time Oo, matulog. dapat nagtutulog na ako nun eh. Kulang pala tulog dito. Mga bata siya, walang tulog sa edad na to. Pag tumatanda na, pag adult na, pag adulting na. Ano? Ang Ay, mahirap kaya- ng Ang mahirap matulog. pa dun, may time ka pa matulog. Gusto mo na matulog, di ka makatulog. Ayun lang. Di ba? Kasi matanda na kayo eh. Kayo lang ah. Charis. Kaya sulitin nyo na habang may time kayo matulog. Eh, kayo naman mga kasangbayan, no, ang isang bagay na mas na-appreciate mo habang tumatanda. I-share nyo naman ang inyong sagot dito sa ating Facebook at YouTube Live. Dahil mamaya, ibabasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Once again, maraming salamat Arian, Dave, Cheka. At syempre, sana marami kayong natutunan. O meron naman tayong mahalagang abiso mula sa Council for the Welfare of Children o CWC para sa media, publiko o sa online world man. Sa pagpo-post o pagbabalita tungkol sa mga bata, mapabiktima, witness o involved sa isang insidente, paki-take note ang mga sumusunod. Una, huwag lagyan ng label ang mga bata tulad ng suspect, shooter o biktima. Huwag i-share online ang kanilang pictures, videos o personal na information kahit na viral ito online. Huwag i-repost ang unblurred photos, incident videos, screenshot ng accounts, group chats at identifiable information ng mga bata. Kung may makita kayong gumagawa nito, maaari nyo silang i-report sa CWC Makabata Helpline 1383. 0919-354-1383 for smart users at 0915-802-2375 for Globe users. Makabata Helpline 1383 Facebook and Instagram chat. Pwede rin nyo po silang ma-email sa makabatahelpline@cwc.gov.ph. Pwede rin po sa DICT eGov Super App. Ang reminder na ito ay hindi lang for journalists, kundi pati sa mga online citizen. Tandaan natin mahalaga ang privacy at respect sa minors at kailangan natin silang maprotektahan mula sa internet o digital harms. At yun, marami pa kaming good news para sa inyo, kaya don't change your channel dahil magbabalik po kami. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras ay 7:15 in the morning at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Kamakailan viral ang isang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban kung saan 3 ang nasawi at hindi bababa sa 1 dosena ang sugatan. At ayon sa initial investigation ng mga pulis, posibleng lulong sa online video games ang 2 menor de edad na involved. Kaya naman po kayong araw aalamin natin ano nga ba ang mga senyales ng online gaming addiction? Ano nga ba ang mga panganib na dulot nito at paano natin ito maiiwasan? Makasama natin si Miss Jenny Rose Arderan, isang psychologist mula sa PNP Health Service. Good morning po. Morning po! Please, greet our viewers. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po sa ating mga viewers. Napakaganda po ng ating topic for today dahil very timely po siya at magandang magiging topic na to dahil marami pong matututunan yung mga kabataan natin. Ganun din po yung mga magulang natin. Pero ito na po, paano po ba natin malalaman para sa mga guardians or sa mga parents, ano po ba yung mga senyales para mabantayan natin yung isang bata kung talagang addicted na sa isang online game? Meron po tayong tinatawag na DSM-5-TR. Ngayon po sa DSM-5-TR, meron po tayong isang diagnosis na tinatawag po siyang Internet Gaming Disorder, wherein yung isang bata or yung isang tao, yung isang individual, meron po siyang preoccupation or meron po siyang recurrent, persistent use ng online games. And meron na nagiging clinically significant po siya kapag po mayroon ng distress or may dysfunction na sa paggamit ng online gaming. So, out of the 9 criterias na pinoprovide po ng ating DSM-5-TR, dapat po ang isang individual or isang bata, meron siyang 5 or more in the span of 12 months. So, first po niyan is yung
preoccupation. So, yung oras niya po ay natutuon na po doon sa online gaming. So, madalas niyang iniisip yung online gaming and hindi na po siya nakakapag-work ng mabuti or nakaka-function ng mabuti dahil yun na lang po talagang iniisip niya. Second po is nagkakaroon po siya ng withdrawal symptoms wherein nagiging irritable po siya, madaling magalit, madaling mainis. Kapag po tinanggal ang internet gaming sa kanya, naiinis po yan o iba po yung nagiging emotions niya. Okay, another thing po is hindi po nakokontrol yung pag-use niya ng internet gaming. Same with nagkakaroon na rin po siya ng malayong relationship or nakakat po yung relationship niya sa family niya. And then nagkakaroon din po siya nawawalan po pala siya ng interest pagdating po sa iba't ibang activities, yung mga usual hobbies niya. Kung dati po mahilig siyang maglaro ng sports, kung dati po mahilig siyang makisalamuha sa ibang tao, ngayon po hindi na po siya katulad ng dati. And may mga criterias din po doon. Marami po yan, 9 po kasi siya. And then ang nangyayari po kasi doon, ang pinaka masasabi natin na nagiging dysfunction po yan is may distress na po sa bata. Yun lang po yung tatandaan natin dahil hindi po lahat ng batang naglalaro ng online gaming ay may addiction. Okay, hindi po lahat. Okay, nagiging dysfunction lang po siya or nagiging disorder lang po siya kapag hindi na po nila nakokontrol yung paggamit. And then, may pagbabago na rin po sa kanilang kaugalian, may aggressiveness na din po, at hindi na po nila nagagampanan yung kanilang tungkulin, yung mga everyday activities nila or everyday responsibilities. Pero ito naman po, dahil nabanggit na natin, dapat, tama po ba, correct me if I'm wrong po, 5 out of the 9 criteria po. po dapat ma-check natin para masabi natin addicted na. Yes Pero po. bakit nga po ba ganun? Bakit addicting yung mga laro na ito para sa mga bata? Sa mga bata po kasi, especially sa age ng adolescence or pagpabibinat at pagdadalaga, importante po na maintindihan natin na ongoing pa po yung development or yung maturity ng brain nila. Ngayon po, may certain part ng brain wherein meron tayong tinatawag na brain reward system. Itong brain reward system po kasi na to, ito po yung humihingi ng immediate gratification. And then, ito po yung brain wherein nagsasabi siya, meron po siyang thrill-seeking behavior. Yan po yun. So, mas active po yun kumpara po dun sa prefrontal cortex, which is the higher order thinking. So, sa mga bata po, syempre gusto nila ng immediate reward, immediate na gratification sa mga pinapanood or pinilalaro po para nila. Yun po kasi yung way nila para makatakas din po sa stress. Yun po yung way nila para maramdaman nila na they belong to a group. Possible po kasi yun, na yun po yung mga nagiging way nila na makaramdam din ng sense of achievement. And itong mga games po kasi na ito, designed siya to give immediate reward. Kaya mas nahihila po ang isang kabataan na magkaroon ng addiction or hilig maglaro po sa online gaming. Para po siyang kumbaga instant pleasure. Yes sa mga po, bata. actually tama po yun. Instant pleasure. Once po kasi na naramdaman ng isang bata na I belong to this group, ang sarap sa feeling nung nananalo ako, ang sarap sa feeling nung may reward right after na parang tanggap ako, yun po yung nakukuha nilang gratification sa online gaming. Opo. And mentioning po that, paano ito nakaka-apekto naman po sa mental health ng isang bata o kabataan po? Kapag po, actually po, ang online gaming naman, hindi siya automatic nagkakaroon ng mental health issues ng isang bata. Nagiging issue lang po siya kapag ka po hindi na nga po siya makontrol, kapag ka po nagkakaproblema na siya sa everyday functioning niya, and kapag ka po nagkakaroon na siya like pagtaas ng anxiety, pagtaas ng depression, nagkakaroon ng mga withdrawal symptoms, mga ibang activities na hindi niya naman usual ginagawa pero ngayon mas tumataas yung level of aggression niya. Ganun po siya. And hindi na rin po siya nakakatulog ng mabuti. Hindi na rin po siya nakakakain ng maayos. Hindi na po okay yung mood niya, yung mood swings niya. Tayo naman po, di ba, parang kapag may problema tayo, usually may mood swings talaga tayo. Pero sila po, yung kanilang mood swings is consistent po na pabago-bago. Yun po yung isa sa dapat i-look out natin. And of course, kakulangan po sa tulog.
nagkakaroon na rin po sila ng emotional distress. Yan po yung mga nakakasira sa mental health nila. And dun din po natin ma-identify na may problema na po yung bata sa kanyang Pero gaming. nabanggit niyo po kanina, ito pong mga ito is nakaka-apekto sa kanilang mental health. Yes Sa po. overall well-being naman po ng isang bata, paano nakaka-apekto yung nag-addiction sa online gaming? Pagdating naman po sa kanilang overall, sa physical, syempre po makikita ninyo, drastic na po yung pagpayat at pagtaba ng bata. Or minsan po kasi, di ba, parang hindi naman sila nagda-diet. Pero talagang nangangayayat na po sila. So, ibig sabihin, may distress na po. Kulang sa tulog. Possible din po yun. And of course, sa emotional aspect po, hindi na nila makontrol yung emotions nila. Then sa social, hindi na po sila masyadong nakiki-interact sa family, hindi na po sila nakiki-interact sa friends nila, na kung nakikita naman natin dati before, magaling naman sila makipag-communicate, magaling naman sila makipag-usap. Pero ngayon, nililimit na nila yung sarili nila kasi mas gusto na po nilang maglaro. And another thing po is yung epekto po sa developmental growth po nila. And syempre, maaari po kasing maantala yung pagbuo ng social competence, emotional regulation, problem-solving skills, healthy lifestyles, and marami pa pong iba pagdating po sa well-being ng isang tao. Pati sa pag-aaral po, no? Yes po, especially sa pag-aaral. Ngayon po, yun po yung isa sa dapat i-look out ng mga family. Kasi once po na medyo nagbago na po yung grades ng bata, alam na po natin na may problema. Ano naman po yung magiging danger nito kapag po hindi po ito natugunan agad ng mga magulang, lalo na po yung pagkakaroon ng unhealthy online behavior? Lumalala po kasi ang addiction kapag hindi siya naaagapan agad. Actually, ito po yung kailangan ng isang magulang. Ito na po yung parang wake-up call nila dahil kilala nila yung anak nila eh. Di ba? Kapag, katulad po sa inyo may mga magulang kayo, mas kilala kasi kayo ng mga magulang ninyo. Mas kilala po namin yung mga anak namin. So, once na mayroon na po kaming nakikitang changes, alam kasi namin kung saan magaling at saan mahina ang isang bata. Ngayon, kapag nakikita namin na may mga changes na talaga sa behavior niya, sa pag-aaral niya, at sa mga iba pang aspeto ng buhay niya, doon na po yung dapat isa nating maging wake-up call na kailangan na ng immediate intervention or early intervention. Mas tumataas din po kasi yung panganib ng cyberbullying online, yung online exploitation at exposure po sa mga inappropriate content. Posible din po yung paglala ng anxiety at depression. Ayaw naman po namin na umabot sa ganong punto, no? Pero meron na po ba tayong mga warning signs na behavioral concern, na may behavioral concern na dun sa isang bata na pag nakita namin to, kailangan na to ng immediate attention? Okay. Lagi po nating tandaan na yung sabi ko nga po kanina, hindi naman po talaga problema ang paglalaro sa online gaming. Kapag too much na po, sobra at hindi na makontrol, tsaka lang po siya nagiging problema. Ngayon po, mapapansin po natin na may bigla ang pagbabago sa ugali o sa personalidad. Madalas na rin po siyang nakikipag-away. Madalas na rin po yung pananakit niya sa sarili niya or sa iba. Possible po kasi na magkaroon tayo, mag-raise tayo ng concern na gano'n dahil nga nakafocus na lang po sila sa online gaming. And yung pagbagsak po, syempre, ng kanilang grado sa eskwelahan, pag-iwas sa pamilya at mga kaibigan, and nagbibigay na rin po sila ng hopelessness. Nagsasabi na po sila na parang wala ng pag-asa, hindi ko na kaya, okay? And matinding emotional outbursts. Usually, kapag sinasabihan niyo po ang bata na mag-ayos ng higaan, sasabihan niyo yung bata na maghugas ng plato. Normal naman po magtatampo yung mga yan, di ba? Magwo-walk out. Pero sa kanila po, grabe po yung outburst ng emotions nila. So, hindi po siya inappropriate doon sa experience or doon sa pinapagawa sa kanya. Pero paano po magiging healthy naman? Kasi hindi naman natin maaalis na yung technology talagang pa-advance ng pa-advance. Pero paano po ba natin magagawang healthy at balance yung paggamit natin ng technology at sa mga sa gaming? Kasi sabi niyo naman, hindi naman siya necessarily nakakasama. So paano po ba natin magagamit ng tama ito? Actually po, dapat po ang mga magulang, dito po talaga napaka-importante po ng role ng mga magulang pagdating po sa gaming use of a child or ng isang adolescent, kasi kailangan po ninyong magkaroon ng mag-establish ng clear and consistent na screen time rules.
And of course, kailangan magkaroon din po tayo ng gadget-free times tulad ng meal times at bago matulog. Kasi po ito po yung time wherein nagsasama-sama ang mga magulang at mga anak during meal. As much as possible, kahit TV po, wala muna. Kayo muna po. 'Di ba? Yun po yung time na dapat nag-uusap-usap. And then, syempre po, hikayatin sila na magkaroon ng sports, hobbies, at family activities. Maganda po kasi na ini-include ninyo yung anak ninyo, yung mga anak ninyo sa mga activities and nakikita na may physical activities yung isang bata. And maging mabuting ehemplo po tayo na mga magulang sa paggamit ng gadgets. Kung sinabing stop na, wala ng gadget, dapat si mami at daddy, wala na rin pong gadget. And syempre po, magkaroon po ng bukas na pag-uusap tungkol po sa responsible digital use. Pero paano po mapapalaki naman ng magulang yung mga anak nila na emotionally resilient? Kasi yung kanina po about sa online gaming Ngayon naman po, yung emotionally resilient na bata, paano po ba paano po ba, ano yung pwedeng gawin ng magulang para po ma-address yung bagay na yun at lumaki na okay at stable yung emotions ng kanilang mga anak? Pag sinabi po kasi natin emotionally resilient, di ba, parang paano ba tinatanggap ng isang bata yung pagkakamali niya o yung mga nangyayari sa kanya in a healthy way. Okay, so ngayon po, kailangan po kasi nating maging open sa communication. Very important po yan kasi minsan ng mga bata, hindi naman nila kailangan nung advice. Ang kailangan nila yung makikinig sa kanila. Ganun naman po usually kasi kapag pinagalitan mo ang isang bata, kapag may ginawa siyang mali, hindi na po siya magsasabi sa inyo. So ang dapat ginagawa ng mga magulang, maging open po sila. Maging open sila sa pakikinig sa mga anak nila. Kailangan nilang mag-set ng rules, mag-set ng healthy environment. Yung environment wherein mararamdaman ng bata na nakikinig ang magulang ko, na kahit na anong pagkakamali ko, tatanggapin nila ako na kahit na anong pagkukulang ko, nandyan sila para sa akin. Ngayon po, doon po, nagkakaroon ng idea ang isang bata na, okay lang pala mag-open game, mami at daddy. Okay lang pala na magkamali ako kasi tanggap ako nila, mami. Pero, of course, kapag nagkamali ang bata, kailangan po natin silang i-guide. But not necessary na gagawin natin, yun yung magiging label niya pagdating ng panahon. So, i-guide po natin sila sa pagkakamali nila. And maging mabuting modelo po tayo. Sa loob po kasi ng bahay, doon po nakikita ng bata kung paano ba ina-acknowledge or paano ba inaayos ni mami at daddy ang stress sa loob ng bahay. Then later on, yun din po yung gagayahin niya. Okay, and syempre po, yung pagkakamali niya po, i-take natin ito as a chance para po matuto sila. Mag-learn sila sa sarili nilang experience. And gawin po natin na magkaroon or maglaan ng regular na quality time para sa family. Yun nga po yung sinabi ko kanina, sa pagkain, o kaya naman po sa pagtulog. Ito po yung gagamitin nating time. Every Sunday, kung mapapansin nyo, puno-puno po ang malls. Family Day. Magandang example po yun. Magandang activity po yun. Or magandang sineset ng mga magulang na may ganun. Kasi masasanay ang bata na ilulook forward kasi nila ang Sunday So parang okay, Sunday na gusto makakasama ka sa mami at daddy. Nasa mall na kami, mga ganung bagay po. And of course, para po mapalakas yung secure attachment natin sa mga bata. Gusto po kasi ng mga bata is nararamdaman nila na nandyan yung mga magulang. Speaking of parents po, no, para sa mga magulang, ano po ba yung pwede nilang gawin, no, para matulungan yung mga anak po nila na nakaranas naman ng karahasan sa school? Okay, lagi lang po nating tatandaan na tayo po ang unang tinatakbuhan. Kami po ang mga magulang ang unang tinatakbuhan ng mga anak natin. So, lagi po natin silang pakikinggan. Wag po tayong mag-close ng ears. Though hindi naman talaga ginagawa. Wag po natin silang i-invalidate. Tama po yan. Lagi po nating ipaparamdam sa kanila na nandyan lang po tayo at siguraduhin ligtas sila. Tanggalin niyo po sila sa lugar wherein alam niyong may danger. And makipag-ugnayan sa paaralan. Siyempre sila po yung katulong kasi natin pagdating po sa mga problema ng mga anak natin sa school. Of course, emotional support. Kailangan po nila yung nanay, tatay nila, yung family nila, na kahit anong mangyari nandyan sila. And bantayan po natin yung mga pagbabago sa ugali. And of course, kumonsulta po sa mental health professional kapag po kinakailangan na.
Paano naman po malalaman ng isang magulang na kailangan na po nilang humingi ng professional help? Kasi minsan po, hindi natin maalis, minsan ang magulang in denial eh. Uy, bata pa kasi yan, hindi pa niya naiintindihan. Pero ano po ba yung sign para masabi at ma-admit ng mga magulang sarili nila, kailangan na pala ng tulong ng anak ko? Kailangan po natin maging open. Sabi ko nga po kanina, di ba, ang mga magulang, mas kilala nila yung mga anak nila. So kapag po may nakita na silang unting pagbabago, nakita na nila na nagiging aggressive, alam din po natin kung asan po magaling ang anak natin, di ba? Yung nabanggit ko po kanina. Ngayon po kapag nakikita natin na parang nagiging drastic na yung changes, parang bumababa na ang grade, nagiging aggressive na, nagiging mapanakit na, humihiwalay na siya sa family, humihiwalay na rin po siya sa mga kaibigan niya, wala ng social interaction. Yan po yung mga possible na tignan natin bago tayo kumonsulta sa mental health professional. And of course po, wala ng control sa online gaming. Wala na rin po siyang time for the family at sa sarili niya. At nagbabago na po talaga yung regular routines niya. Especially po, di ba, alam naman natin ang routines ng mga bata. Kayo po aware naman po kayo sa routines ninyo, di ba? Kapag po nararamdaman na din po natin na parang masyado ng mabigat yung nangyayari, masyado ng maraming pagbabago sa isang bata, doon na po tayo dapat mabahala. With the recent happenings po sa social media, nakikita natin lahat yung mga violence involving minors, hindi lang dito sa Tacloban, iba't ibang kasong na ang nangyari this month lang. May ano po ba ang mensahe nyo para sa mga magulang? Okay, para po sa mga magulang, hindi po talaga madaling magpalaki ng bata. Hindi po talaga madaling magpalaki ng isang adolescents. Lalo na po sa pagbibinat at pagdadalaga, may sarili na po kasi silang minsang pag-iisip. So, ang pinaka-magandang advice po siguro sa kanila is that you have to give time. Kailangan nyo pong makinig sa kanila. Kailangan nyong iparamdam na mahal ninyo sila and whatever happens, nandito lang yung nanay at tatay. And of course, always listen, open ears. Actually, hindi lang siya listening, dapat meron kang empathic listening. Kasi the more na nagli-listen ka sa anak mo, the more na nararamdaman nila na kahit anong mangyari, may support ako. For sure po, maraming natutunan ng ating mga kasangbahay. Pero baka meron po kayong gustong batiin o kaya mensahe po sa mga manonood. Meron po kaming Facebook page, ang PNP Health Service, wherein ang aming director ay actively nagbibigay ng mga lectures pagdating po sa health concerns. Hindi lang po para sa kapulisan, kundi po para sa buong Pilipinas na nanonood. Follow nyo na lang po ang aming Facebook page, ang PNP Health Service. Kayo na po silang kontakin dyan mga kasangbahay. At maraming salamat po, Police Lieutenant Jenny Rose Doran. Thank you din po. For sure, marami po tayong natutunan. Kami din po, no? At reminder din para sa ating mga viewers na dapat tandaan para maiwasan ang gaming addiction sa mga kabataan. Napakahalaga din po ng role ng ating mga magulang para palaging ma-check at mapanatiling healthy ang physical and mental well-being ng ating mga anak. At yan ang ating usapang pangkalusugan. Dumako naman tayo sa iba pa nating advisories. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Supervised Financial Institutions o BSFIS, mas protected na mula sa fraud at unauthorized account access ang mga gumagamit ng digital banking services. Nagpatupad kasi ang BSP ng mas mahigpit na authentication security measures sa pamamagitan ng pagpapalit sa SMS at email-based one-time password o OTP sa pamamagitan ng paggamit ng biometric, behavioral adaptive at passwordless solutions sa ilalim ng BSP Circular Number 1213 na nilabas noong May 2026. Kabilang dito ang mga banks and e-wallets, e-wallet operators na may average of 75 million online transactions kada buwan. Ang mga hindi naman pasok dito na institutions ay hindi required na palitan ang kanilang verification system pero required sila na mag-conduct ng regular risk assessment ng kanilang products at services. Okay, wala nang text na ma-receive na OTP. Kaya di na sila malaloko ng ibang mga scam. O, baka pa may nagsabi sa inyo, tumawag sa inyo, uy, may na-receive kang OTP, send mo sa akin. Lagi niyo pong tatandaan. Wala na pong ganon. Starting July. Ito, may bagong hakbang naman po ang Social Security System o SSS na magpapadali sa mga transaction ng kanilang members at pensioners.
Opisyal na po kasing inilunsad ng SSS ang My SSS Card, kung saan isang card na may dalawang function na pwedeng magsilbing valid government-issued ID at isa ring debit card na nakalink sa isang savings account. Ayon sa SSS, once na makuha ng miyembro ang dual function card na ito ay automatic nang mapupunta rito ang kanilang mga benefits, loan proceeds at iba pang SSS payouts. Kaya hindi na rin kailangan ng hiwalay na enrollment process para makatanggap ng mga ito. Bukod dito, pwede rin itong gamitin sa pang-araw-araw na transactions tulad ng online purchases at iba pang cashless payments. Mas secure rin ang bagong card dahil may kasama itong EMV chip, biometric authentication at integration sa National ID E-Verify system. Ang My SSS card ay bukas para sa mga qualified SSS members, pensioners, beneficiaries at claimants na may permanent SSS number, active My SSS account at registered sa National ID system. Samantala, nilinaw naman ng SSS na valid pa rin at pwede pa rin gamitin ang mga kasalukuyang UMID cards. So kung gusto niyo mag-apply ng ID, wala pa kayong mga government IDs, pwede kayong mag-apply dito sa SSS. Basta po, make sure na meron po kayong active na My SSS account kasi kailangan daw po yan. Tsaka maganda dito, pwede mo siyang gamitin na debit card. So pwede kang maglagay-lagay ng pera kasi naka-connect po siya sa inyong savings account dito. Perfect. Oh, magandang balita para sa mga mga members po ng SSS. At ito, shoutout muna sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano yung isang bagay na mas na-appreciate nila habang tumatanda. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Rick Hermosura, I appreciate everything my parents did for me. Sila ang katunayang kaibuti ng Diyos mula sa aking childhood hanggang sa aking pagtanda. Ito galing naman kay Gwendolyn Roque. Mas na-appreciate ko ngayon ang kahalagahan ng pag-aaral mabuti. Lalo na po ngayon ay high-tech ang sistema. Napakahalaga ang may alam. Ang sabi naman ni Jem Torres, yung pagiging clingy ng mga anak ko. Panigurado, pagtungtong nila ng high school or adulthood, baka hindi ko na ma-experience yung sobrang pagiging clingy nila. And it's okay. Na-experience ko rin kasi noong ako naman ay kabataan pa rin, kaya maiintindihan ko sila. Oh, kakatuwa naman. Pero ito mga kasambahay, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsaserbisyo naman ng MCGI Diagnostic Center at ng MCGI Charity Centers natin. Narito po ang ating schedules. Sa ating pong MCGI Diagnostic Center, located sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, ang registration time po natin pag Monday hanggang Thursday, 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday po, 5 a.m. to 9 a.m. ang ating registration. At meron tayong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan, every Monday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center naman sa Valenzuela City ay nasa number 22 T. Serrano Street, Maralas, Valenzuela City. Every Monday naman po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center naman po sa Parañaque City na nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City ay open po every Tuesday. Ang registration time po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. Bukas din po ang ating MCGI Charity Center sa Quezon City sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, every Wednesday. Ang registration time, 5 a.m. to 9 a.m. At ang ating MCGI Charity Center sa Davao del Norte, located at Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Bukas po yan every Thursday. Ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. At ang MCGI Clinic naman nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po yan at ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Take note po na wala tayo dyan today sa Marikina pero mag-resume po ulit, God willing, next Friday. Yun. At para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News, News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. At
At syempre, Ito, kasi di ba kahapon, bumati tayo ng Happy SPBB, tapos magkakanya-kanya tayo. O ngayon, Hindi, sabay-sabay happy na. fiesta. Ay, fiesta Fiesta ba? Ay, kahapon. oo nga. Kahapon. Fiesta pala yung binati kahapon. O ngayon yung SPBB naman. Oo. O, sabay-sabay tayo. Mamaya, magre-rehearse muna tayo. Tama, saktong sabay-sabay na. Magre-rehearse muna tayo, magbo-vocalize muna tayo sa likod. Pero na-miss natin si Ian, ilang araw natin itong hindi nakasama. Kamusta naman ang iyong health ngayon? I'm still recovering pa. Kasi medyo napagod tayo. Pag napapagod kasi ako, tapos parang hindi ako nakapagpahinga ng maayos, doon ako medyo nagkakasakit. Napagod ako nung 2 days ago. Kaya still recovering pa rin. Gym ka kasi ng gym eh. Hindi dahil doon. Marami lang ako ginawa tapos hindi ako nakatulog tapos napuyat ako. Sabi nga yan sa akin, naalala mo nung naglaro tayo ng mga cards? Oo. Tapos pag, di ba, ang aga ng gising natin, tapos gabi na tayo umuwi. Nung pauwi na kami, nasa grab kami ni Ian, sabi niya, te, parang ako magkakasakit. Kasi di ba ako nakakatulog? Ganun ako pag hindi nakakatulog, parang lalagnatin na kala mo kung anong mangyayari, ang bigat ng katawan. Kaya Pero dati kailangan tulog. ganyan ka na. Oo, kapag pag kulang talaga sa tulog. Wala sa edad pala talaga, no? Meron talagang mga tao, hirap sila kapag wala silang tulog. Ako kasi feeling ko magkakasakit lang ako pag wala akong pera eh. Same din naman. Same din naman. Kaya pala masama po ang ramdam ko. Si Joshua, alam ko, food talaga siya. Oo. Basta may pagkain okay Di ka yan. naman parang magkakasakit pagka hindi ka nakakain ng gusto mo. Magkakasakit ako niyan. Sige na nga. Grabe kayo sa akin. Ito na, nakapag-vocalize na tayo. Bago tayo magtapos ngayong araw, binabati po natin ang lahat ng kapatid sa Members Church of God International o MCGI sa buong mundo ng Happy SPBB! Ganda. Ganda ng tono dito, ah. Binabati ko rin syempre ang lahat ng mga kapatid sa lokal ng Mindanao Avenue. Good morning po. Happy SPBB po sa inyong lahat. Ako naman po, binabati ko din ng Happy SPBB ang lokal po ng Talon 5 at lokal po ng Las Piñas. Happy SPBB po sa inyong lahat. Yes, gusto ko lang din batiin yung mga kapatid sa lokal ng Sitio Veterans, ang Kilo Outdoors at ang MCGI Faithful Hikers, and si Brad Ricarte Gutierrez na nakasama ko kahapon. Hello po, good morning. Ingat po kayo sa pag-drive. Oy, ito, happy SPBB Day 1, 2, 3 na yung bati ko sa inyong lahat. Sa lokal ng Malolos at saka sa lokal ng Mohon, sa mga taga Bulacan. Hello po sa inyong lahat. At good morning sa aking mamsi. Happy SPBB kuya, ate. Happy SPBB. Good morning po. Sana ay na-enjoy nyo ang ating episode buong linggo sa pagbabagi ng mahalagang impormasyon, inspirasyon, and good vibes. Samahan niyo ulit kami next week, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!